Hello guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara pag-usapan na, magmamarites tayo today. Magmamarites tayo today. So basically, kung maalala nyo, itong interview kay VP Sara. Okay? So may nabanggit siya rito na meron daw isang member ng Congress, ng House of Representatives, na may utang kay Attorney Manscarpio na worth 9 million pesos dahil sa isang kaso. So, pag-usapan natin. Okay, sa isang part ng live ni Ma'am Joey na ikwento niya at nasplok niya kung sino itong taong to. Pero even before we get into that, papakinggan muna natin ulit yung sinabi ni VP Sara. Let me play the video. City, dadalhin sa Manila. Diba? Why would I answer to a member of the House of Representatives na merong utang sa aking husband ng 9 million dahil sa isang case? So why would I answer to them? Why would I answer to a member of the House of Representatives na ang tatay niya mismo, na may screen cap ako, nagsasorry sa ginagawa ng anak niya. Alam niyo, hindi pa umabot sa buhay ko na nagsorry ang tatay ko kanino man sa ginawa ko. Pero this member of the House of Representatives, tinetext ako ng tatay, I'm sorry, I'm sorry. So why would I answer to him? Nagsasorry yung tatay, ibig sabihin may ginagawang mali. Okay, sino kaya yun? Yung isa alam natin si Franz Castro eh. So, yung speculation natin nun maybe it's Joel Chua. Pero yung 9 million, sobrang hindi natin alam. Till, inisplok nga ni Ma'am Joey, etong may utang sa mga Carpio. Anak! Diba? So why would I answer to them? I'm here because of Yusek Lopez, and I will be here for Gina, for Lemuel, for... Ito. Sorry, antok na antok ako. Ito, tanong. Kung halimbawa ba ang TRICOM na magkulong ng mag-cite ng contempt sa mga vloggers, no? Sa mga content creators rather, na Duterte supporter. Si VP Sara ba pupunta sa House of Representatives at dadamayan kung sino man yung iko-contempt, di ba? Anyway, Sunshine and Edward and whoever magagaling sa Davao na ipapatawag nila. I understand si Barbara, si Carla, ipapatawag nila. Si Bantiding, papatawag nila. I will be here for them. For us, VP Sara. And all the rest na makontempt. All the rest na makontempt. I will be here for President Duterte, but I will not be... No, I will not answer to members of the House of Representatives, especially sa may utang ng 9 million sa pamilya. Hindi talaga ni VP Sara yung 9 million. Sino ba yan, VP Sara? Hindi naman sa pamilya namin, sa law firm ng husband ko. That is 9 million na dapat ini-enjoy ng pamilya namin, pero hindi niya binabayaran. Punta na tayo dito sa reveal. Pakinggan natin itong si Ma'am Joey at saka si Sas. Ito yung nagtago ng asawa ha, na merong uncontested warrant of arrest. Mm-hmm. Kapal ng mukha, grabe. Sobrang kawawa talaga yung kawawa talaga yung Batangas for having her. Million ata yung utang, 9 million daw. Nagulat 9 million ng utang. Siya yung tinutukoy ni Inday na may utang. Oh my God. Sino? Ayun. Si Jervy Luistro. Really? Ayon sa kaparangan. Are you serious? Oh my God. Nakita talaga, yung mga ang kakapal lang mukha magsipagtanungan, makipag-demand accountability, yung pa yung mga hindi marunong magbayad sa utang.
Ito yung nagtago ng asawa ha, na merong uncontested warrant of arrest. Kapal ng mukha, grabe. Sobrang kawawa talaga yung kawawa talaga yung Batangas for having her. Million ata yung utang, 9 million daw. 9 million ng utang. Siya yung tinutukoy ni Inday na may utang. Inudit lang eh. Sino? Ayun. Really? Serious? Ito talaga, yung mga ang kakapal lang mukha magsipagtanungan, makipag-demand accountability. Yung pa yung mga hindi marunong magbayad sa utang. Okay, ito na tanong natin. Kayo ba naniniwala kayo na itong si Congresswoman Luistro may utang nga sa law firm ni Attorney Mans Carpio. So basically, isang part na napanood ko rito is kinuha nila si Attorney Mans Carpio, yung law firm nila, because hindi ko alam kung ano ba yung hindi yata kayang depensahan, no, or hindi kayang may panalo ni Congressman Luistro ang kaso ng kanyang asawa. So, she has to find someone with the likes of Attorney Mans Carpio. Doon sa mga hindi po nakakaalam, si Attorney Mans Carpio is a bedan lawyer. No? So, you can just imagine kung gaano yan kagagaling yan sila VP Sara. Okay? Sa pagkakaalam ko, kaya lang siya lumipat ng San Sebastian because she wanted to graduate on time. Parang, if I'm not mistaken, parang nagkaroon siya ng isang back subject. So, para mas makagraduate pa rin siya on time, lumipat siya ng Baste. Pero take one bar yan. Si VP Sara. Yun yung nabalitaan ko. Diba? Anyway, so hindi naman, well tayo, no, tanong natin si Congressman Luistro. Una, may utang ka bang 9 million sa law firm nila Attorney Mans Carpio? Number 2, kung may utang ka, bakit hindi mo binabayaran? Number 3, kung meron kang utang kila Attorney Mans Carpio, bakit sumisigaw ka ng accountability? Tama nga naman sila Ma'am Joey. Diba? Kung sumisigaw ka ng accountability, then you should be accountable sa mga bayarin mo. Diba? Parang kailan lang, no? Narinig natin yung news. Na-share din yon na yung asawa naman ni Ace Barbers ang may utang ng 29 million. So, syempre, in their defense, sabi nga ni Ace Barbers, that was, what do you call that? That was an harassment case. Diba? Syempre, ikaw yung respondent eh. So, sasabihin mo harassment case. Diba? Kung ikaw ba naman may utang na 29 million, hindi ka ba hindi ka ba talagang aabot sa point na makaharas ka? Pero hindi yun, ako personally, I do not support those kinds of ways. Diba? Kung may utang sa'yo, singilin mo na maayos. Otherwise, yan, magkasuhan kayo, diba? There's no need for you to... Sa bagay, kung harassment case nga naman yan. Kung harassment case, siguro naman may karapatan yung may-ari ng mga merchandise na kinuha ng asawa ni Ace Barbers. Kasi we're talking about 29 million worth of merchandise, diba? Oh. Ngayon, balikan natin si Luistro. Kung ikaw ba talaga yung may utang? Kung ikaw nga, magbayad ka na. Diba?
Nakakahiya naman yan. Congresswoman ka, may utang ka.